Amen? So, dapat din i-declare natin yan pag umaga pa lang. Kasi, minsan, di ba, pag umaga, sabi nga, biruin mo ng lasing, wag lang ang bagong gising. Kaya dapat sa umaga pa lang, sasayaw tayo, Pastor Mami. May steps natin? Nag-usap kami. Amen? So dapat gano'n, dinideclare na natin sa umaga pa lang. Ako ay blessed, ayokong ma-stress. Yes, sabi nga kanina, no, mapakaraming stress ng buhay. Itong eleksyon, nakaka-stress, sa totoo lang. Napaka-traffic. Kahapon, ewan ko sino mga traffic. Iba pa rin naman, na-traffic ka ba? Yung mga bumabiyahe, traffic ba? Kung kayo naampat niyang saya-saya nyo. Pero kung kayo yung motorista, hindi ko alam. Amen? So, nakaka-stress ang buhay. Pero kung kasama natin ng Diyos, tayo ay blessed. At hindi pwedeng tanggalin sa atin yan ng kahit anong circumstansya, kahit anong pangyayari. Dahil ang sabi ng Lord, hindi kita pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Amen? So, tayo ay blessed. Ayaw natin ma-stress. So, tatapusin natin. Last week, tinapos natin yung series ng Usapang Pera. Ngayon, tatapusin natin yung doctrinal studies, yung Holy Spirit. Sabi ko sa'yo, napakarami, no? Pero ngayon, tatapusin natin yun. Pero ito, blend yung pag-aaralan natin na medyo critical. So, I ask every one of you, so habang nagtuturo ako, pag-pray nyo ako kasi medyo doctrinal talaga ito. Okay, so doctrinal studies. Ito naman yung susunod nating series for the next 4 weeks. Malolobi ng Lord, November. Action and reaction. What Christians should be doing and not doing. Ano dapat yung ginagawa mo at ano dapat yung hindi mo ginagawa. So, yan yung series natin for the next 4 weeks. So, maganda yan, maganda yan. So, ano ba dapat ang ginagawa natin? Ano ba dapat ang hindi natin ginagawa? Dahil minsan sa mundong ito, pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng bato na rin daw. Nang iba naman, tinapay, nasa garapon. So, ano ba dapat yung reaksyon ng Kristiyano sa pangyayari ng mundo? So, yan yung ating tatalakayin for the next 4 weeks. I hope and I pray na patuloy tayong pagpalain ng Lord sa kanyang salita. So, maganda yan. Bago kasi December, alam naman natin, pag December, nag-iiba na ang tema ng mensahe. And one thing, no? Pagkatapos ng eleksyon, Halloween. Mga Kristiyano, hindi nagsiselebrate yan, ha? I just want to be clear. Hindi po natin sinasangayunan sapagkat yan po ay sa Diablo. Di ba? Iba, naggaganong-ganong pa ng mga... Gusto nila, nakakatakot yung mga bata. Hindi, fairy naman yung anak ko, eh. Pero hindi naman sa Lord yan, di ba? Hindi naman sa Lord yan. So, sa atin po, bilang mga mananampalataya, hindi po natin gusto yan. Hindi naman sa hindi gusto, hindi po tayo sang-ayon. Kasi, naituro ko yan dati kasi kung titignan mo ang roots niyan, yan ay paganong kultura. Hindi po tayo pagano, tayo ay may Diyos na sinasamba. Amen? So yung mga anak natin o kayo mismo, hindi po ang iglesia dyan. Amen? Okay. So, Doctrine of the Holy Spirit, Part 6, Fruits and Discipline. Kaya medyo mabigat din to. Kaya sabi ko nga, lagi ko itong pinagpipray, matagal ko itong pinagpray. Okay. So, sabi sa Galatia, ano ba yung background ng Galatia? Ito tuwan-tuwa rito si Apostol Pablo. Hindi ito katulad ng Korinto na maraming sermon. Kaya lang, may nangyari dito. Nasabi rito ni Pablo, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa mamagitan ng kagandahan loob ni Kristo. Kasi talagang turo niya rito sa biyaya. At tayo rin ay sa biyaya. We are not saved by works, but by grace. At hindi rin grace plus works. No. The reason why we are working, the reason why we are serving in the church, because we love God. Di ba? Parang yung mga nanay at mga tatay, hindi naman nagtatrabaho yung tatay niya kasi dahil may sweldo silang sila. Hindi kasi dahil mahal nila yung kanilang pamilya. Sabi nga lagi ng commercial, kanino ka ba gumigising? Di ba? Yung iba gumigising talaga dahil sa kanilang pamilya. Yung mag-asawa, basically, because mahal nila yung kanilang pamilya. Bakit ka nag-aaral ng mga bata? Lagi ko itong tinatanong doon sa ating Zoom class ng mga teens. Bakit ba ikaw nag-aaral ng mabuti? Gusto ko pong ibalik sa aking nanay at sa aking tatay yung paghihirap nila. Napakasarap ang pinapakinggan yan, ano? So, nandun yung pagmamahal. At kaya sinasabi ni Pablo rito, ang totoo wala namang ibang magandang balita kasi meron nagturo doon, iba daw yung gospel. Dito mabigat yung binitawan ni Pablo. Sabi niya rito, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. At yan ay message of grace. Subalit kami o kahit anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba. Ulitin ko, ano yung pinangangaral na? Gospel of grace. Yun. Nothing more, nothing less. Sabi nga,
ipinangaral, sabi ni Bishop, lagi ko naririnig yun, pinangaral namin sa inyo, parusahan na wasiyan ng Diyos. Kasi pag binago yung gospel o pinerbert yung gospel, parusahan siya ng Diyos. Kasi tandaan natin, may tinatawag sa theology na liturgy. Susunod sa liturgy, FHMN. Hindi ko maintindihan yun. Liturgy, ibig sabihin yung iba-iba yung way ng pagsamba. Liturgy, L-I-T-U-R-G-Y. Sa iba-iba, kaya nga tayo, bakit yung church doon, pastor, dissenting sila, born again sila, bakit yung church doon ang ingay? Bakit yung church dito, hymnal? Alam niyo hymnal? Yung talagang walang drums, walang maingay na ganyan. Ano lang sila, parang Ave Maria lang natin kinakanta niya. Hindi ko sure kanta. Hindi ko alam kung Ave Maria. Basta tahimik. Bakit iba-iba? Kasi nga, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng kalayaan, paano tayo magpuri sa Kanya? As long as ang ating sinasambay ang Panginoong Hesus at ang mensahe ay biyaya. Ibig sabihin, Ephesians 2:8-9 ang ating pundasyon, that sola gratia, sabi nga, yung 5 sola. So, ibig sabihin, we are saved by grace of Jesus Christ. Siya lang. Hindi dahil sa gawa. Kasi iba, grace plus works. So, sinabi na ba, ligtas ka sa biyaya ni Kristo. Kaya lang, yung mga ganon, di ba? Kaya lang, yung mga ganon. Kaya lang, hindi. We are just saved by Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya lang, sabi niya, may nagpunta sa inyo. Alam niyo naman yung turo. Bakit bigla kayong biglang bumaliktad? Kaya sabi niya, sinabi naman na sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan. Ito yung sinasabi nilang sa Greek ay anathema. Ang sinasabi niya sa Greek ay, kung literal na translation, go to hell. Kasi sinasabi niya, pag may nagturo, parusahan. Sabi niya, nawa ng Diyos ang sino mang mangaral, sino magandang balita, na iba sa tinatanggap ko. So inuulit-ulit niya na mayroon nagturo ng iba. Sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi sa pagbibigay ng pagnanasa ng laman. So, ibig sabihin, yung tinuturo niyang gospel, it has something to do with grace, yes, pero pwede pa to o kailangan mong gawin to. So, ibig sabihin, merong partisipasyon yung kanyang pagkatao para siya ay maligtas. Parang sa atin ngayon, o kailangan, para maligtas kayo, kailangan gawin nyo to. Sa ibang relihiyon, kailangan makapatay ka. Yung merong ibang relihiyon na, hindi ko lang masabi kasi online tayo, pero may relihiyong ganon. Kailangan ganito gawin nyo para maligtas kayo, para makarating kayo ng langit, which is hindi naman tama. Sapagkat ang pagnanasa ng laman, inuulit na naman. Pag inuulit, ano ibig sabihin? Oo, di ba? Ganon din sa magulang. Pag sinabi ko sa'yo, sabi, di ba ganon? So, importante. Ang kagustuhan ng laban sa kagustuhan ng Espiritu Santo at kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman, inuulit-ulit niya. So, he is emphasizing something na dapat tayo, we are saved by grace and we should live by the Holy Spirit, sa banal na Espiritu. Huwag na nating isipin yung sinasabi ng mundo, uot naman. Napakahirap talaga sa panahon ngayon. Ang daling magalit, ang daling mainis, ang daling madala sa tukso. Ganon din yung pangyayari nila. Tandaan, yung mga nangyayari sa atin ngayon, pareho rin ang pangyayari sa kanila. Iba-iba lang ang kulay, iba-iba yung hugis, pero parehas lang yan. Iba lang yung itsura natin ngayon, pero parehas din ang problema nila noon. Sabi niya, magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Because we are saved by grace, ulit-ulitin ko, naligtas tayo sa biyaya ni Kristo. Okay, hindi makakailangan gawa ng laman. O yan, ano raw yung gawa ng laman? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, marami niyan sa FB, marami niyan sa Twitter, marami niyan sa Instagram. Pero mo, dati nung bata ako, kailangan may mga babasahin pa para dyan eh. May mga babasahin dyan, di ba? Kung magkakabatch kami ni Pastor Joby ng edad, di ba? May mga babasahin, kasi hindi mo makikita sa TV yan, tama? Yung mga kahalayan, o si Brother Molo, oo, talagang may babasahin na yan. Tapos nagkaroon ng isang tabloid, nilagay nila yan, letter X ang simula. Kaya yung mga bata, nag-iba isip. Pero ngayon, pagbukas mo na social media, nandyan, may sumasayaw-sayaw pa nga eh, di ba? Yung mga ting-ting-ting, okay lang kung ganun, kaso yung suot, ibang klase. So, napakarami, kaya ingatan nyo yung mga anak nyo, ha? Okay, di ba? Pag pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. Ina-emphasize ko yung kasakiman kasi merong isa pang story na susunod. Pagkakampi-kampi at pagkakapabahagi. Alam niyo ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng laya, sabi ko yung liturgy, to have our own way of worship. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay magkakaiba. Ulitin ko.
Kung yung iba ron, maganda ang church nila, mayayaman sila, ganito ang church nila, wala tayong pinagkaiba pagdating sa langit. Amen? Siyempre, meron tayong kanya-kanyang circle of friends. Gusto nyo, gwapo pastor, okay lang yon. Sila, ewan ko kung mas gwapo yung pastor nila. Yung mga ganun. But hindi tayo magkakaiba pagdating sa langit o sa harapan ng Panginoong Jesus, pantay-pantay tayo. Yun yung sinasabi niya. Ang Panginoong Jesus hindi nag-imbento ng division. Okay? So, walang division dapat sa church. Okay? Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, o may kilala ba kayong ganyan? Ito yung works ng kalaman, ha? Walang habas na pagsasaya. O. At iba pang katulad nito. Sabi nga nung isang si itanong mo meron daw bang paninigarilyo? Pinagbawal daw bang paninigarilyo sa Biblia Sabi niya, meron. Asaan? Ito, paglalasing at mga katulad nito. So, andyan yung mga bisyo yun, di ba? Bisyo paglalasing. Naging bisyo rin yung pagmamariwana, pagdodroga, andyan. Muli kong kayong binabalaan na gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, makalaman sila. Inuuna nila yung pleasure. Inuuna nila yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kasi kung sasama rin mo yan sa tatlo, yun yan is lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Okay, dito tayo. Subalit, tandaan, pag merong English yan, but, contrasting conjunction. Ito yung isa, pero bigla siyang babaliktad. Ibig sabihin, parang biglang umikot ng tawa ba yun? 360 degrees, iikot siya bigla. Kanina, sermon ng sermon, pagdating dito, bigla kang pupurihan. Parang ganun. Parang naalala ko nung baby pa si Daniel. Siyempre, mag-asawa. Nag-away din kami. Away mag-asawa Pero pag titingin ako sa kanya, away kami. Pag titingin ako din, kit-kit mong bata ka, kamukha kita. Ano nga ganun? Pag titingin ka naman dito, iba na naman. Yung mga ganun. Kaya biglang umiba yung tema ng sinasabi ni Pablo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay tandaan ilan ang bunga ng Espiritu? Titignan natin sa English yan. Ilan? Isa lang ay pag-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Bakit siyam yan? Kasi sumunod, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Mamaya papakita ko sa inyo relasyon yan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. The moment you have love, hindi ka under ng kahit na anumang batas. Because under ka ng biyaya ng Diyos. Amen? So yun yung Espiritu, yun ang bunga ng Espiritu. Tandaan, bunga ng Espiritu ay, kasi sa English, ano lang yan, is. Pag is, hindi yan maramihan, di ba? Ano ba tawag doon? Pag maramihan? Singular. Singular yan, hindi R. Kasi pag R, plural. Anong tawag nyo sa, yung gumaasi sa doktor, pag isa lang, sa English? Yung maasi sa doktor, anong tawag doon? Ha? Nar lang, kasi isa lang siya Pag marami, anong tawag? Nars? Hindi, nar-S, may S May natutunan na naman kayo. Kaya pastor. Wala ba? Ang pinako sa krus, ang mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman ay masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. So, paano yung ayon sa Espiritu? Meron tayong love. Sisimplify lang natin yan. Meron tayong love. Because the moment you have love, kanino may love? Mamaya, titignan natin, may verse. Hindi ka gagawa ng mga yan. Hindi ka gagawa ng mga to. Yung ano ba yan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ayaw ng Lord yun, di ba? Ayaw niya ng pangkukulam. Sinabi niya sa Leviticus yan, kung di ako nagkakamali. Pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos. The moment you have love, wala ka dyan. Kasi ang gusto mo, ito. Sino ba ang ayaw dito sa bahay nila? Isipin niyo na lang na ang mundo mo, yung tahanan mo. Ano gusto mo? Ito, na merong pangkukulam, may pagkapot, nag-aaway-away kayo magkakapatid, nag-aaway-away, pagsiselo sa mag-asawa, nagkakagalit, biro mo magkakapatid, mag-asawa, nagkakasakiman, nagkakampi-kampi, o diyan ka sa tatay mo dito. Ganon. Isipin mo na lang, yung tahanan mo, yan. Masarap? Hindi. Ang sabi ni Pablo, ito daw dapat, may naalala niyo yung kwento ko sa inyo, meron matanda. Tapos, may matanda rin, malamig, nilalamigan. Kumatok, sabi niya, pwede ba kaming pumasok kasi giniginaw kami. Sabi nung bata, sige po, pasok po kayo, lo.
Ano mo pangalan nyo? Ako si Love, siya si Wealth, siya si Peace. Sabi niya gano'n. Kaya lang sabi nung matanda, isa lang pala pwedeng pumasok sa amin, hindi kami pwede. Sabihin mo sa nanay at tatay mo, mamili kayong lahat kung sinong papapasukin nyo. So pumunta yung nanay, tatay, merong 3 matanda sa labas, si Love, si Joy, at si Peace. Si Wealth at si Love, si Peace, at si Wealth. Sabing ganon. Sino po ba papapasukin natin? Sabi nung nanay, nanay, si Wealth na lang. Sabing ganon. Kasi marami tayong bayarin. Sabing ganon. Kasi nanay yung nagpa-budget eh. Ngayon sabi nung tatay, hindi, si Peace na lang. Gusto ko ng kapayapaan. Ikaw anak, sino gusto mo? Si Love na lang po. Sabing ganun. O sige anak, ikaw masusunod. O sige. Di sabi niya, Lolo Love, pasok na po kayo. May pumapasok si Lolo Love. May sunod-sunod si Lolo Peace. May hulila si Lolo Wealth. Di ba sabi niyo po isa lang? Hindi anak, pag pumasok ang Love sa bahay mo, papasok ang Peace. Papasok ang Wealth. Amen? Kayo ano gusto niyo? Gusto mo ba ng wealth? Oo, lahat gusto niyan. Gusto mo ng kapayapaan? Oo. Pero unless there is love in the house, hindi magkakaroon ng kapayapaan ng bahay. Hindi magkakaroon ng wealth. Amen? So, yun din ang sinasabi ni Pablo. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, what is the fruit of the Holy Spirit? It is love. Love lang. Sabi rito, this is a selfless, agape love. Tinuro ko na sa 1 Corinthians, babalikan natin mamaya. Sacrificial love, it's the highest form of love. Yung talagang binibigay mo lahat. At yun yung binigay sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi nga, yung iba kasi, mahal kita dahil. Sabi mo, uy, bakit mo ako nagustuhan? Kasi ang ganda ng ngiti mo, di ba? Pag mga nagliligawan, ganyan. Ba't mo naman ako niligawan? Kasi ang ganda-ganda ng ngiti mo eh. Di ba naman? Bakit mo ako niligawan? Kasi gusto ko yung hair mo. Ba't mo ako niligawan? Kasi yung tali-talino mo eh. May dahil. Pero sa atin, hindi ganun eh. Hindi mo tayo minahal ng Lord dahil mapait, maganda, gwapo. Hindi. Alam ko na yun. Pero minahal tayo ng Lord in spite of yabang natin, in spite of init ng ulo natin, in spite of kasinungalingan natin, in spite ng nakaraan natin, ang pangit-pangit na ayaw mo ikwento kahit kanino. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Yun yung agape love. Amen? Sa mga nanonood, no? Sa mga magliligawan at nagliligawan, sa magpo-boyfriend, kung kaya mong tanggapin yung kabulukan ng partner mo, totoong pagmamahal yan. At ganun siya mag-asawa, unless you really accept the weakness, sabihin na natin, maganda sa English pala, weakness of the one you love, that is true love. Kasi pag hindi mo kayang tanggapin yung kahinaan niya, hindi naman pwedeng kalakasan niya lang ang pwede mong tanggapin. Kasi balang araw tatanda yan. Tatanda tayong lahat. Buti ako, 30 pa lang. Sinungaling. Tatanda tayong lahat. At sa mag-asawa, hindi pwedeng, sabi nga, pag nag-aasawa, di ba, sa hirap at ginhawa. Hindi pwedeng sa ginhawa at sa ginhawa lang. Pag sa hirap, break na tayo. Doon ka na sa magulang mo. Hindi pwedeng ganon. Kaya mo bang balang araw na yung asawa mo, pag may sakit, ikaw maglalaba, sa lalaki, ganon. Yung babae, pag may sakit yung asawa mo, kaya mong magtrabaho, di ba? Halimbawa lang. So, yun yung totoong pagmamahal. Amen? Okay, so ito yung love. Ay, labo. Kasi pag may love ka, sa mga nagligaw, mahal nyo ba asawa nyo? Walang sumagot. Sa mga nagligawan, mahal nyo ba asawa nyo? Parang wala talaga sumasagot. Pag mahal mo asawa mo, balik tayo sa mga nagliligawan days. Ayan, para maganda. Ako, nakaka-relate ako rito. Kasi nung sinagot ako ni Pastor, nung sinagot ko siya, ganun no? May joy. Di ba? Tama, sa mga nanligawan. Di ba sinagot ko sayo mo? Yes, sinagot ako. Di ba? Yun naman yung babae. May gusto rin talaga ako sa kanya. Di ba? There is joy. Nagkaroon ng galak. Hindi lang happiness to Kasi yung happiness mawawala yan pag tapos na yung sinagot na oras na sinagot ka na, di ba? Tinatandaan nyo pa. Kayo, alam nyo kailan kayo sinagot? Ako, alam ko. Di ba? Kailan ba? Sabay kailan ba? September ba yun? Okay, di October 7. Alam ko. Paano sinagot ako ni Pastor? Sinagot ko pala siya. Madudas ako. October 7. Kasi alam mo yun. Kasi masaya ka nung araw na yun. Biro mo, tagal mo niligawan. 3 oras. Hindi, joke lang. Nagkakaroon ka ng joy sa puso. Siyempre, lilipas yung oras na yun, kinabukasan, masaya ka pa rin.
That is joy. Kasi masaya kayo. Naalala mo yung first time. Kaya nga sabi sa kawikaan, remember the wife of your youth. Yung itsura niya nung nililigawan mo siya at sinagot ka kasi tatanda yan, magkakaroon ng pilekis, magkakaroon ng varicose veins. Dati sexy, ngayon biglang gagano, siksik na. Diba? Dati coke ganyan. Nagiging coke-in ka na. Diba ganon? Kaya remember the wife of your youth. Tandaan. Buti ko, gwapo pa rin ang gagawin. Masisira yung okay, so there is joy. The moment you have joy, payapa ka. Bakit ka payapa? Alam mo, akin na to eh. Sabi ni Pastoran, aking ka na, Wendell. Payapa ka na. Hindi ka nakakabakaba na maaaring maagaw pa. Lalo na pag sinagot ka na at pinakasalang ka, yung nag-propose ka na. Will you marry me? Diba? Payapa ka, akin lang yan. Habang buhay tayo, sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan, ang marriage contract, walang expiration date yan. O kasi there is peace. Now, hindi lang puro peace yan. May long suffering yan, kapatid. Magtatrabaho ka na para sa pamilya mo. Sa mga lalaki. Sabi ni Joel. Hindi, joke lang. Totoo yun. Kailangan mo gumising sa umaga para maghanap buhay. Lalo na pag yung anak mo gagatas na. Naalala ko nung bago-bago kami mag-asawa, nung pinanganak na yung anak namin, alam niyo unang ibabawas ni Leonora, Leonor, pampers at saka gatas. Yun yung una namin tinatanggal. Hindi pa kami masyadong malalim sa Panginoon. Hindi pa wala. Nagtatights kami. Hindi pa kami nagtatights noon. Offering pa lang. Gatas tsaka pampers. Kasi yung natitira, tama ba? Pinagkakasya. Kasi hindi pwede sabihin sa anak mo, wala ka ng gatas, wala iyak ka. So yun, ganun kami noon. May long suffering na yung nanay, hindi niya pwede sabihin na prinsesa pa siya. Hindi siya pwedeng prinsesa. Gigising sa umaga yan. Pag luluto niya yung asawa niya, di ba? Kailangan bago kumain niya, may baon yan, di ba? Lalo na pag may anak na yan, hindi mo pwede sa gabi na umiiyak yung bata, tumigil kang bata ka, 3 days old, ginaganon mo. Di ba makikinig yan? Iiyak pa rin yan. Tapos pag naalala ko talaga noon, ilang araw pa lang si Daniel, pagod ako sa trabaho, bago panganak siya, iyak na iyak. Ginawa ko sa kuna, ginaganon ko. Matulog ka na, mahilo ka. Sabi niyo, ano ka ba? Naawa siya. Pinatulog ako, tulog ako. Pagod ako eh. Siya pa rin yung nag-alaga. Long suffering yun, mga kapatid. Yes, there is love, there is joy, there is peace. There will be long suffering and you will develop kindness. Tama? Kahit nahirap ka, hindi mo pwede sabihin sa anak mo, tumigil kang bata ka dyan. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo na masasaktan siya. You will develop kindness in your heart. Hindi mo sabihin ikaw nagtatrabaho, nasa mag-ina mo, hindi ako nabumura, yung mag-ina, nasa bahay lang. Hindi pwede magtrabaho kayo, hindi pwede ako lang. Di ba? Hindi rin pwede sabihin ng nanay, bumangon ka dyan, bata ka. You will develop kindness. What else? You will develop goodness. Magkapatid to, kindness and goodness. Magiging mabait ka. Na kahit binibigay mo na, iniintrega mo na yung sahod mo, buo, pag pumunta kayo sa mall, magpapalibre asawa mo. Tatawa sila. Saan ako kukuha? Hindi, magaling ka naman dumiskarte. Pagdating ng Pasko, kailangan, tandaan nyo to, Pasko, Valentine's, anniversary, birthday, huwag niyong kakalimutan yan. Sagrado yung mga araw na yan. Kahit dinibigay mo, entrega mo sa sahod mo, kailangan may tinatabi ka dyan. Hindi pwedeng wala yan. You develop goodness. You develop faithfulness. Pag nakakita ka maganda, lalaki ganito. Tapos medyo niwalapit-lapit sa'yo, lalo na ako, hindi ko talaga maiwasan yun eh. You will develop, hindi, mahal ko asawa ko. Mas mahal ko si Lord. Di ba? You develop faithfulness in your heart. And what else? You will develop gentleness. Yung bang, yes, mainit ang ulo mo, pero pag naimasmasan ka na, gentle ka sa anak mo, kahit iyak ng iyak, di mo mapalo. You will develop gentleness sa asawa mo, kahit nagkakamali. At kahit yung babae, nagkakamali rin ng lalaki, di ba? O maraming lalaki. Gentle ka pa rin. Di mo inaaway. Yes, nag-aaway kayo, pero pag naimasmasan na, gentle na di kayo. What else? And then you will develop self-control. Di sasapakin na kita, kanina pa. Hindi ganun. Ano bunga? Love. Pag nararanasan ng mag-asawa to, maiintindihan nyo gaano tayo minahal ng Diyos. Mas
triple pa, 10 times pa siguro. Amen? Ang bunga ng banal na spirito, love. Tanong sa mga may asawa, sa mga nanonood. Nandito ka na ba sa self-control? Kasi kung nandiyan ka na, praise the Lord. Pero kung wala ka pa dyan, hanggang dito ka pa sa peace, pag suffering na, bumibigay ka na. Pag-pray mo. Amen? So, ang bunga ng banal na spirito ay love. Okay, so ngayon, sabi dito, hindi natin pwedeng ma-develop yan unless we are in Christ. Sabi niya, if I am the vine, you are the branches. If you remain in me, in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung love mo, madedevelop na madedevelop. Hindi pwede yung love mo, mahal mo lang pag maganda, pag wala ng makeup, ayaw mo na. Hindi love yun. Pag mahal mo, nag-i-entrega lang. Pag wala nang entrega, hindi mo na mahal. Hindi pa love yun. Kaya nga dapat nasa kay Jesus ka kasi lagi tayong tinuturuan ni Jesus, hoy anak, mali yan. Pag hindi ka na umattend sa church, napapansin mo ang kulang ka. Pag wala kang salita ng Diyos, parang kulang ako Kasi apart from Jesus, we are nothing. Sabi nga, no man cannot live by bread alone, but every word that cometh from the word of God. Tama ba yun? Pachuporpor? Tama ano? Amen? Marunong na ako. Ganun. Diba? Kasi kumakain tayo, ilang beses tayo kumakain sa isang araw? 3 times a day, minsan nga 5 times a day pa Tapos ang Bible mo, once a week, some verse pa, talagang kukulangin ka. Mananap pa ka talaga pag ganun ang prinsipyo mo sa buhay. Amen? Okay, kaya sabi ito, ang tanong, lahat ba may fruit agad? Yan, ito sasagutin natin. Bigyan natin mabilisan to. May oras pa ako. Ito yung time na yung banal na spirito bumaba na sa iglesia, sa church. Dito na yung nagkaroon sila ng speaking in tongues na naintindihan. Tandaan itong supernatural pagbaba ng Holy Spirit Kaya nandun pa talaga yung talagang unang bugso ng kanyang pagbaba. So marami talagang kakaiba. Nagkaisang damdamin ng isipan ng lahat ng mananampalataya. Take note, mananampalataya. So halimbawa, body of believers. At di tinuturing ni naman na sarili niya na kahit ari-arian, kundi para sa, mayaman ako, pinamimigay ko yun. Kasi iisa tayo So yun yung puso nila. Taglay ng dakilang kapangyarihan ng apostol at patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So, they are one. Pinamimigay nila yung kanilang ari-arian o yung pera nila para sa body of Christ. Tapos yung mga apostol naman, patuloy yung paghahayag ng mabuting balita. At ang masaganang pagpapali, tinagnay nilang lahat. Remember, pag nagkakaisa ang church, there is blessing. Pag ikaw lagi kang nasa church, pag ikaw lagi kang na-bless, na kumakain ng salita ng Diyos, pansinin mo ang ganda ng pasok ng buhay mo. Hindi ko sinabing walang problema, meron. Pero para pa dyan yung problema, wala yan. Meron akong, nandiyan si Judith, meron akong Philippians 4. Sabi, I will provide all your needs. Meron kang pambangga agad na verse. At dito, walang kinakapos sa kanila. Amen? Pag ikaw nasa iglesia, pag ikaw patuloy ka na kumakain ng salita ng Diyos, pinamumuhay mo yung salita ng Diyos, walang kinakapos. Sapagkat ipinagbibilang kanilang lupa at buhay at pinagbilang. Ito hindi natin alam kung ano gawin ito. Pero ako sigurado ko, pag nasa church ka, hindi ka kakapusin. Dahil ang sabi ng Lord, I will provide all your needs. Meron tayong verse Okay. At ipinagkatiwala nila sa mga apostol, pinamamahagi yon ayon sa pangailangan ng iba't isa. So nagtutulungan talaga sila. So ito yung unang baba ng banal na spirito. So, nandito yung signs, wonders, and miracles. Ganon din ang ginawa niya sa isang lipitang taga Cyprus at tinawag na apostol na Bernabe. Ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas ng loob. Ito si Jose, mayaman to. Pinamigay niya talaga lahat ng ari-arian niya. Kaya tuwan-tuwa yung mga mananampalataya. Kaya tawag sa kanya, Bernabe, pinalitan yung pangalan. Anak ng pagpapalakas o son of encouragement kasi sobrang tuwan-tuwa sila rito kay Jose. Ipinagbili niya ang kanyang bukid, pinagkatiwala sa apostol ang kanyang pinagbilan. Isipin niyo yun, grabe. Para makatulong lang siya sa pagpapalawak ng misyon ng Panginoon. Okay, eto na, verse 5, ito. Subalit mayroong mag-asawang nagbenta ng kanilang ari-arian. May mag-asawa. Ang pangalan ay Ananias, ang ibig sabihin, God is gracious. Gusto niyo yung pangalan sa anak niyo, Ananias, ibig sabihin, God is gracious. At ang babae naman ay sa pera. Ang ibig sabihin, beautiful. Hindi mo kang pera, ha? Okay. Binigay niya sa mga apostol ang buong pinagbilad ng sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang kanyang pinagkatiwala sa apostol.
parang may tinabi sila. May tinabi sila. Bawa, sinabi nila, 1,000,000 ang pinagbentahan, pero binigay lang nila 800,000. Nagkasundo sila mag-asawa. Kaya sinabi ni Pedro, bakit nagpadala ka kay Satanas? Tandaan, pag ikaw Kristiyano ka talaga, hindi ka kayang, ano ba tawag doon? Hindi ka kayang maposes, pero kayang sulsulan. May term kami ro sa deliverance. Hindi tayo kayang possess because we are the body, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi ka na kayang pasukin ni Satanas, pero kaya ka pa rin niyang sulsulan. Kaya pwede kang magalit kasi sinusulsalan ka niya, pwede kang mainis, pwede ka sabihin na huwag kang mag-church. Pero, hindi ka niya pwedeng, ano ba yun, mapasukan, maposes ba tawag doon. Okay, bakit ka nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka kanino? Sa Espiritu Santo. Bakit mo pinagbilan ng lupa? Para sinabi na, yan po lahat. Pero ang totoo, hindi. Okay, tingnan natin. Bago pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yan? At nang pagbili, hindi ba rin pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. O Espiritu Santo ay Diyos. Ang liwanag, no? Nang marinig yun ni Ananias, ito na. Halimbawa, biglang dumating sa akin si Joel. Pastor, bakit hindi mo binigay lahat? Siyempre, gulat ako ngayon. Siyempre, lalo na, tandaan, pag may mga lihim na tinatago-tago mo at biglang nabunyag sa harapan ng mga tao, kasi, Pastor, dati ka palang artista. Ganun, di ba? Nagulat. Marinig yun ni Ananias, nalagutan siya ng hininga. Sabi nung iba, kaya raw nalagutan ng hininga si Ananias, inatake sa puso. Sabi nila, tandaan, itong kwentong to, wala tayong masyadong eksplanasyon, wala tayong masyadong hindi kwento. Pero yun ang sabi, namatay si Ananias. Ang lahat na nakabalita ng nangyari na pinagari na matinding takot. So nagkaroon ng holy fear kasi nandun talaga yung paggalaw ng banal na spirito. So nakita, tandaan iba yung galaw ng banal na spirito nung unang araw ng pagbaba niya. Lumapit ang ilang binata ng bangkahit siya inilibing. Sa kanila, hindi uso matagal na burol. Pagkabatay, libing agad. Ganun din sa mga Muslim, kung di ako nagkakamali. Okay, pagkaraan na may 3 oras. Bakit daw 3 oras? Kasi malayo rin yung libingan. Dumating naman yung kanyang asawa. Siguro, meron pagkabihan, nakuha. Sabi nga, di ba, 200,000 yung tinago. Nagpaparlor, nagpaganda. Ang ganda-ganda ng hair ko ngayon. Nagpa-ribbon, bumili sa SM, kaya naka-heels pa yan, punta sa church. So, feeling nila, siyempre kasi si Bernabe, talagang taas ng tingin. Kasi siyempre, tumutulong. Halimbawa, si Joel nagbigay dito, santrak. Ganun, santrak no? Siyempre talagang, Bro Joel, praise the Lord sa buhay. Di ba ganun, pag tumutulong? Ganun yung ini-expect nila. Kasi si Bernabe, ganun yung treatment. Talagang nabago yung pangalan. Kaya ngayon, yun din yung na-expect nila. Kasi siguro darating to si Sapiran, ganda-ganda niya. Siyempre, magpapasalamat sila sa amin. Siguro ganun, nagpaparlor Kaso, iba nangyari. Kinausap siya ni Pedro, kala niya, Sapira, halika rito. Ay, siguro, pasasalamatan kami. Kasi si Bernabe, ganun ang ginawa Nagagets yung kwento? Okay. Sabihin mo nga sa akin, itong balamang kabuuan ng halagang pinagbilyan nyo ng lupa, siguro, tinatanong nyo, malaki siguro yun. Siguro, ganun na sa isip niya. Opo, yan lang. Pero nagpariban, kailan marami nagre-repan niya ng buwan? December. alam nyo Siya hindi pa December, nagpariban na. Okay. Opo, yan lang, sagot ng babae. Kasi nagkasundo sila na, di ba? Mag-asawa, ganun, di ba? Ganun naman talaga mag-asawa. Pag nagdidesisyon, yan lang ganyan lang tayo Ito ang ano natin Kaya sinabi ni Pedro, ito na, mabigat. Bakit nagkaisa kayo subukin ng Espiritu ng Diyos? Hayan, kadarating lamang na naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon susunod nila. Pak! Ganun din siguro, biro mo. Alam niyo yun, ang ganda-ganda ng dating mo, ang ganda-ganda ng bungad mo siya sa tao, bigla kang, di ba? Alam niyo yung ganun, yung ano na, ang ganda-ganda ng bati mo sa kanya, bigla kang, ikaw, alam mo, kumare, wala kang utang na loob. Biglang ganun, o kaya may nalaman ako sa'yo. May ganun ka pala. Ganun yung nangyari sa kanya. Biglang namatay. Ngayon, hindi natin alam, we don't know the real story, the real reason why she was dead. Kung talagang ang banal na spirito, kinuha siya, ang Diyos kinuha siya, hindi natin alam. Bibigyan ko kayo ng 2 theory dito. Okay, ikaw naman ang susunod. Pagsak siya.
Doon din na Paul sa pira, sa panan ni Pedro, namatay, pagpasok ng binata, nakita lang patay na siya, kahit inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama na matinding takot ang buong iglesia sa lahat ng kabili. Tandaan, nung time na to, grabing signs, wonders, and miracles na ginagawa ng banal na Espiritu. Amen? Because this is the day of Pentecost, ito yung unang pagbaba ng banal na Espiritu. Hindi natin alam kung kasama pa rin to doon. Okay, ang tanong, Kristiyano ba sila? Yan ang tanong ng mga mananampalataya. Kasi ginagamit to na nabubura raw ang kaligtasan. Okay, bibigyan ko kayo ng dalawang theory. Pero bigyan ko muna kayo ng isang palaisipan. What you do with your money, katugtong pa rin to ng usapang pera, sabi ko sa inyo, reveals what you value in your heart. Ano ibig sabihin niyan, pastor? Malalaman daw kung sino ka, kung paano mo gastusin ang pera mo. Simple lang yan. Sino rito naglalasad at Shopee? Pag ikaw babae, naglalasada o Shopee ka at laging laman ng add to cart mo gamit sa kusina, ang puso mo nasa kusina. Pag ang laman ng lalaki ka, kung ang laman ng Lazada o Shopee mo, puro tungkol sa kotse, sa tricycle o kung saan man yan, ang puso mo nandun. What you do with your money at time reveals what you value in your heart. Kung may oras ka sa Diyos at talagang Diyos ang una sa puso mo, ay ito, sumahod, tithes muna, tapos offering muna. Ito tayo kay pastor para lalo pumugi. Hindi, joke lang ha. Hindi ako nagpaparinig. Ang puso mo nasa gawain. Pero pag nagkapera ka, huy, bagyo tayo. May extra ka. Puso mo nasa galain. Hindi ko sinasabing masama yun ha. Alam nyo yan. Alam ko nag-iisip na kayo ngayon. Kung saan nyo ginagastos ang oras at pera mo, nandun ang puso mo. Sabi nga nung kanta ng Sex Bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. What you value, how you value your money and time reveals what you have. Sabi ko nga, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. But money amplifies what's in your heart. Kung ngayon ganyan ka, ang bait-bait mo, kasi hindi ka pa mayaman. Pag ikaw biglang yumaman, bigla kang aangas. Pero kung ikaw ngayon pa lang ang bait-bait mo at nagkapera ka ngayon, ang gagawin mo, tutulong ka. Kasi what is in your heart reveals who you are. And money amplifies it. Amen? Okay, yan muna yung palaisipan natin. Okay, unang view, kay Ananias at kay Sapphira, Pariseo sila. Ano yung Pariseo? Ito yung mga nag-i-infiltrate sa iglesia. Nagkukunwari silang mananampalataya, pero hindi. Maraming ganyan. Tignan nyo sa Acts 15. Okay, Acts 5. Subalit merong, tandaan ha, ang sabi dito kahit sa English, there was a man. Sabi sa English, pero dito mag-asawa. Pero kanina, body of believers. Kasi pag mananampalataya, ang banggit sa Biblia, merong isang kapatid, di ba? May ganun eh. Pero to mag-asawa. Sa English, there was a man. Okay, there was a man named, parang sinasabi, merong isang lalaki. Na hindi, pwedeng sinasabi na hindi naman tumana ng palate. Tandaan na, these are just views. Binibigay ko sa inyo yung view na sila ay Kristiyano at bibigay ko sa inyo yung view na hindi sila Kristiyano. Kasi walang sinabi sa Biblia. Nandun lang tayo, pinag-aaralan natin yung mga konteksto. Kasi may mga bagay na hindi naman i-reveal sa Biblia. Okay, sabi dito sa Acts 5:12, ito na, maraming hibalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Tandaan, mga tao. So yung mga pagbuhay ng patay, pagpapagaling sa may sakit, nakikita ng marami yan. Sa Portico di Solomon, so ito yung templo, nagtipon-tipon ng mga mananampalataya. Ngunit natakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya. So meaning, meron pala talagang sumasama-sama pa sa kanila. At nung nasaksihan yung pagkamatay ng dalawa, hindi na kami sasama. Baka may mangyari pa sa amin. Amen? Kahit pinupuri sila ng pinupuri nila yung mga apostol eh. Samantala, parami lalaki at babae sumasampalataya sa Diyos. Pero may hindi sumasama. Sino yan? Sino hindi sumasama? Tingnan, pag-aralan nyo rin yung Bible pag-uwi nyo. Ito, maganda kasi lalo sa mga nag-aaral ng hermeneutics. Maganda to. Tingnan natin sa Acts 15. Ito pala. Kaya dumating doon ang tao kasi bumalik sa Jerusalem. Sa Judea pala. At nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuloy ay sa kaulay tinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ito yung mga Pariseo. So ito yung sinasabi ko hindi sila saved by grace. Kailangan may gawin ka pa. Parang iba dito, ligtas na kayo kay Kristo, pero kailangan nandito ka sa church namin. Kami lang ang maliligtas, sila hindi.
O di kailangan nandito ka sa church na to. Sa church na to, yung pangalan ng church. Hello, kayo lang naligtas. Wala pa nga kayo nung panahon ni kopong-kopong, di ba? May ganun. Sila naman, pag hindi ka nagpatuli, yes, ligtas ka kay Jesus, pero kailangan magpa-circumcise ka. Amen? So yun yung yun yung mga Pariseo sa Acts 15. Sa Matthew 6:2, sabi naman dito, si Jesus na to. Ito yung mga hipokrito, dito galit na galit si Jesus. Gusto nila, pag nagbibigay sila, alam ng marami. Ayan o. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, kasi pag may nagbibigay talaga, nagbigay si Wendell, ganun. Talaga pinoproclaim nila. As the hypocrites in the synagogues, in the street, talaga pinapamalita nila. At malamang, hindi ako sure. Maaari na gano'n si Safira at si Ananias. Kasi nakita nila si Bernabe. Uy, talagang inano si Bernabe. Tara, bigay din tayo, pero huwag natin bigay lahat. Sabihin lang natin, binili natin lahat. Pwedeng ganon. Kaya nga ganon. Ayaw ni Jesus yun. Kasi di ba kung ano yung ginawa mo, lihip, ilalantad niya. Pero kung ano yung nilalantad, ayaw na yun. Sabi nga, pag tumulo yung kaliwa, huwag mo sabi sa kanan. Ganun. Kaso itong mga to, pakitang. Okay, view number 2. Okay tayo sa view number 1 sila'y Pariseo. View number 2, mananampalataya sila. Tingnan natin. Kasi sa Acts 4, they were all believers. Pwedeng magkarugtong kasi ang 4. Ano susunod sa 4? Grabe, kala ko nahirapan kayo dun. Siyempre, Acts 5. Magkasunod lang yan Pwedeng kasama silang mananampalataya. Okay. Kaya alam, kung mananampalataya sila, bakit nagkaganon? Di ba binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo? Alam na ni Jesus, magyayabang itong dalawang tayo. Bakit bigla silang natigok? Okay, tingnan natin. Proverbs 13:4, pakibasa, 24, pakibasa, 1, 2. Pag hindi napapalo, hindi mahal ng mga tatay, nanay, namamalo ba kayo? May gumaganon sa akin. Yung mga anak nakatungo. May napalo yata kanina. Ganon din ang Diyos, namamalo ang Lord. Minsan mararamdaman mo talaga, dinidisiplina ka kasi may nagawa ka. Kasi may nasabi ka. Ako nararamdaman ko to. Minsan may nagawa ko hindi maganda. Alam ko agad. May balik agad. Sabi nga may balik. At mararamdaman mo, ay si Lord. Kasi ayaw ng Lord na patuloy tayo magkasala. Remember, may tatlong parte ang buhay ng Kristiyano. Justification, ito yung tinanggap natin si Jesus. We are saved by grace through faith. Kaya lang nabubuhay pa tayo We are sanctified. Sabi nga, from glory to glory. Hindi pa tayo perfecto kasi nandito tayo sa mundo. Ang perfecto lang sa mundo, si perfecto. Minsan hindi pa nga Magiging perfecto lang tayo pag tayo ay mamatay na. Pag dumating na yung ating glorified body, ayun na yung glorification. Pero habang nasa mundo pa tayo, lahat nagkakasala. Kaya pag may nagsabi siya, ako hindi na nagkakasala, delikado yun. Amen? So, nandito tayo sa mundo, nagkakasala tayo. Pero ayaw natin yan. Inuulit, kwento ni Bishop Emmy ito Ang hinalintulad tayo sa anong hayop? Tupa. Ang tupa ba nadudumihan? Pero gusto ba niya ng dumi? Ang baboy ba nagpuputik? Gusto ba niya sa patikan? Ganun din ang tao. Simple explanation. Okay? So, pero pinapalo tayo ng Diyos every time na magkasala. Nararamdaman niyo yung palo ng Diyos pag hindi ka nag-church? Ako, oo Okay. Sinasaway ko't pinapalo. Ito si Jesus na. Pinapalo ang lahat ng aking mga namahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisiyan mo talikuran ng kasalanan. Nagkakasala tayo dito sa lupa, aminado tayo dyan. At pinapalo tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Kalabitin mo ang katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Pag hindi ka pinapalo at nakita mo yung buhay mo, parang happy-happy ako lagi Parang ganda-ganda ng buhay ko. Kabahan ka. Kahit alam mo may ginawa kang mali. Kristiyano ba ako? Okay. Pag mahal ka ng Diyos, tinatama ka para maligtas ka. Ligtas ka na pala, mali yung term ko ron. Para maligtas ka sa kapahamakan dito sa lupa. Halimbawa, lagi kang nandun sa bar.
paano kung manggulo? May nanggulo, di ba? May nabalita noon, yung nanggulo sa bar. Madamay ka pa. Maligtas ka sa gulo dito, ha? Hindi ko nadugtungan. Hindi maligtas sa langit kasi ligtas na tayo. Okay? Ililinaw ko lang. 1 Corinthians 5:1-5, nakarating sa akin, ito naman si Pablo, ito nga sa Corinto. Nakarating sa akin ng balitang meron sa kabilang si gumagawa ng immoralidad. Ito mo, church na to, church na to, may immoralidad. Anong klaseng immoralidad? Isa, kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Grabe to. Yung tatay niya may asawa. Siguro nag-asawa na uli. Patay ni nanay niya. Grabe, inaasawa niya. Porneia. Mabigat to. Nalaman ni Pablo, Kristiyano to. Alam ng mga miyembro ng church, pinapayagan. Hinahayaan lang. Sumulat si Pablo. Ibig sabihin to, kalat na. Kasi nakarating sa kanya Malayo siya Sabi niya, kahit naman pagano, hindi ginagawa, pagano walang Diyos. Grabe kasalanan nito sa mata ng mga tao. At nakuha pa niyong magmalaki para siya sabi, uy, worship leader yung babae. Grabe, no? Dapat sanang mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa kayo, dapat yung tiwalag. Ay sabi, itiwalag. Hindi sinasabing tanggalin ang kaligtasan kasi ligtas na yan. Pero itiwalag sa church. Ayan sabi, ano sabi niya? Ibigay niyo kay Satanas ang taong yan upang masira ang kanyang katawan. Maligtas naman sa espiritu ng araw ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Ito, medyo mabigat to Ibigay kay Satanas yung miyembro ng church na gumagawa ng immoralidad. Sabi niya, ibigay kay Satanas. Ano sabi niya kanina? Huwag niyong hayaan mag-church. Ngayon kung hindi mag-church, ito malalaman niyo. Alam nyo ba, pag ikaw nasa church, may protection tayo sa Diyos. Ibig sabihin yan, ilabas sa protection ng iglesia, ilabas sa protection ng Diyos. Tignan natin bakit tayo may verse. Job 1:10. Have you not, sabi to, kinakausap ni Satanas si Lord tungkol kay Job, kasi si Job, pinagpala to si Job Sabi niya, have you not put a hedge around him? Di ba pinoprotektahan mo yan? Kaya ka nga na sinasamba niyan kasi pinagpapala mo yan Ibig sabihin, ang mananampalataya, lalo na dito sa iglesia, pinoprotektahan ng Diyos. Kaya sabihin mo, pinoprotektahan ka ng Diyos. Have you not put a hedge in him and his household and everything he has? So, ibig sabihin, pinoprotektahan. Ba't meron pa rin gumagawa na hindi maganda sa akin? Huwag ka mag-alala, si Lord pa rin bahala. Bukas makalawa, nakatayo ka uli. Bumagsak ka man isang beses, tatayo ka uli. Kasi bakit? Si Lord na nagtatayo sa atin. Because we have a hedge. May verse. Diyan tanda yan. Job 1:10. Ano pa? Luke 22:31. Sabi dito, si Pedro, di ba noon, sabi ni Jesus, sabi nga, Simon, makinig ka, hiniling na sana subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay, tinitiwalag. Subalit inilang kita upang huwag kang manghina ay sa iyong. So pag tayo pala wala sa church, wala tayo sa gawain, nawawalan tayo sa proteksyon. Hindi nawawala ang kaligtasan. We're still protected. We are saved. Kaya nga sabi, bigay mo kay Satanas yan para malaman niya yung mali niya. Kasi oras na nawala ka sa church, parang may kulang sa akin Alam niyo, classic example, nabasa niyo naman siguro, no? Yung prodigal son. Di ba nung nalaman niya, buti pa doon sa bahay ng tatay ko, kahit katulong, masarap pagkain. Pero ano gawa niya? Bumalik siya. Bumaliktad siya, tumalikod siya sa kasalanan niya. Ganun ang gustong mangyari ng Diyos. Na pag ikaw, wala ka na sa iglesia, malaman mo yung pagkakamali mo, ibabalikan niya. Para naghirapan yung katawan mo, kasi sabi niya, the world is controlled of the evil one, si Satanas sa mundong ito. Pwera lang yun nasa church, yun nasa iglesia. Kaya ang sabi niya, ibigay mo kay Satanas. Ginawa ni Pablo yan. Pinapatanggal ni Pablo sa iglesia o sa proteksyon ng Diyos upang matuto, upang magbalik loob kay Kristo. Ginawa ni Pablo sa 1 Timothy 1:20. Kabilang sa mga yon, sina Himeneo at Alejandro, ipinaubaya ko sa kapangyarihan ni kasi gumagawa rito na hindi magaganda. Tiniwalag sa church. So pwede pala tayo magtiwalag sa church pag alam natin na hindi talaga maganda ginagawa ito. Kasi may protocol Una, pagsabihan daw ng leader. Pangalawa, marami ng leader. Pangatlo, sabihin sa buong kongregasyon. Pag ayaw, tiwalag. Bakit? Because while you are in the church, you are protected. Maliwanag ba tayo? So yun ang ibig niyang sabihin, na itiwalag. Pwedeng ganun ang nangyari kina Sapira para wag na magtuloy-tuloy yung pagkakamali. Tinapos na. Ligtas sila, oo.
Pero wala na sila sa iglesia. Nandun na sila. Kaya lang, wala silang crowns. Pwedeng isang view yun, ha? Kasi dalawa nga ang view. Hati kasi mga theologians dyan, eh. Kaya binigay ko sa inyo yung dalawang view just to be fair. Ngayon, nasa sa inyo, pag-pray nyo. Kung gusto nyo malaman yung view ko, tanungin nyo na lang ako mamaya. Okay? Para parehas tayo. Sa Corinthians, may nangyari rin ganyan. Bilisan na natin. Ito yung nagkumakain ng yung sa Lord's Table. Sabi niya gano'n, no? Sapagkat sino man kumakain at umiinom ng hindi kinakalalang kahalagaan ng katawan ng Panginoon. Kaya pinagpe-pray ko kayo, mag-pray muna kayo, magpasalamat kayo. Pinabaliwala niyo, Lord's Table lang to, wala ako. No. Sagrado kay Lord yan. Kumakain at umiinom ng kahatulan sa kalaban sa kanyang sarili. Ano sabi niya? May ilan na namatay na. Kasi binabaliwala nila yung pagiging sagrado ng Lord's Table. Kasi ano ba inaalala sa Lord's Table? Kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya pagkakain ng Lord's Table, magpasalamat, humingi ng tawad. Alalahanin natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Calvary. Ito na naman, grapes na naman. Ano naman yung ostyang yan, nabablaukan ako. No. Sabi, pahalagahan daw natin yan. At may mga namatay dahil doon. Sabi nga ng ibang pastor, pag pinapahalagahan mo yan, nawawala sakit mo. Kasi healing bread din yan, tama ba? Tinuturo yan. Sa Pastor Rico, yung dating mentor din namin. Sabi niya, para malusog. Sabi niya, lagi kayo mag-healing bread. Tawag nga dyan, healing bread eh. Amen? Eh yung iba, binabali wala. Oh, ito na naman. Ano ba naman yan? Ba't may ganto-gano pa? Namatay. Ang Panginoon, dinidisiplina ang kanyang mga anak. Amen? So maliwanag tayo ha. Ngunit hinatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo, ito pala yung verse, upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Maliwanag? Ang tawag dyan, corrective judgment. Tinatama, itinutuwid. Amen? Kaya sabi dito, God's discipline, the one He loves. Kulang ng is. Kaya kung mahal ka ng Diyos at nakakaramdam ka ng pagpapalo, mag-alak ka. Mahal ka ng Diyos. Pag nakikita mo na yung ginagawa mo, teka, parang isang taon na yata ako wala sa church, panggulo-gulo na ng buhay ko, Lord, tulungan mo ako. Pray ka ng pray, parang hindi na umaabot sa kisame. Hanggang dito na lang. Ay baka mayroong mensahe sa iyo, Diyos. That is corrective judgment. Hindi na wala kaligtasan mo dahil mabuti ang Diyos. Bayad na lahat yan. Pero gusto ng Lord, nandito ka. Bakit? Mahal ka niya. Amen? Ito, tandaan natin. Ha? Tandaan ito, maliwanag to. Hindi porke kaya mong gawin, gagawin mo na. Hindi porke kaya, hindi mo mag-church, hindi ka na mag-church. Hindi porke hindi kaya mong mag-tithes, mag-offering, hindi mo gagawin. Hindi porke kaya mong huwag makinig, tulugan, gagawin mo na. Amen? Kaya natin yun, tama hindi. Bakit? Ligtas tayo eh. Tinanggap natin si Jesus, oo. Hindi porke pwedeng gawin mo, gagawin mo na. Inuulit lang yan. May verse, oo. Hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko rin sabihin, malaya kumuha ng kahit alam. Ngunit, hindi nagpapalipin sa anumang bagay. So maliwanag, hindi porke kaya mong gawin, alam mong mali, gagawin mo na. Maliwanag? Hindi ako galit. May verse eh. Yan ang maganda pag nag-aaral salita ng Lord, no? Ang Lord ang nagsasalita sa atin. Kahit ako tinatamaan yan. 10 beses. Doble pa yata. Tandaan, hindi porke kaya mong gawin, gagawin mo na. Uy, ano na ako? Papalitan ko itong asawa ko, dami ng varicose veins. Ligtas naman ako eh. Hindi na ako mag-church. Nakakahiyang pumunta ron kasi alam nila, nakiapid ako. Kaya kong gawin? Oo. Pero sabi dito, hindi ko gagawin. Tandaan natin ha. Hindi porke kaya mong hindi mag-church, hindi ka na mag-church. Kaya mo, oo, kahit ako, kaya ko. Sabihin ko lang, walang church. Natulog ako. Pero hindi tama yun. Amen? Hindi ako galit. Sabi ng verse. Yan ang maganda pag may verse. Okay, kaya hindi porket Kristiyano may fruit agad. Okay, mabilisan na to. Paano raw magka-fruit? Ayan o. Paano daw masasabi? Ano, may verse ba? Oo. Makapagsalita man ako ng wika ng tao, ngunit wala akong pag-ibig. O, ibig sabihin, nag-speaking in tongues, pero walang pag-ibig. Ngunit wala akong pag-ibig. Ngunit wala akong pag-ibig. Kristiyano to? Oo. Pero wala silang pag-ibig. Pag walang pag-ibig, walang fruit. Ibig sabihin, hindi sila nagpapatuloy. Puro payabangan. Puro pagalingan. Magaling mag-preach, magaling mag-exhort, magaling mag-evangelism, pero walang love. Okay? Ang tanong, may fruit ka ba? Ito yung mga tabi mo, may fruit ka ba? Pero Pastor Josie, fruit.
Amen. O, mabilisan na to. How to develop fruits. Look unto God. Ang tingin sa Diyos. Sabi dito, kaya napapaligiran tayo. Sabi dito, ituon natin ang Panginoon kay Jesus. Para magka-fruit, ang tingin kay Jesus, hindi sa pastor na gwapo, ha? Okay. Ang tao may bunga ng Banal na Espiritu, nakapundasyon kay Kristo. Napansin niyo to? Ito yan, ha? Kakaugat. Kaya lagi ko sinasabi, pag ikaw palipat-lipat, hindi ka magkakaugat. Amen? Paglipat-lipat lang ako ng silya, pastor. Okay? Ang pundasyon kanino? Kay Jesus. Pangalawa, obey God, sundin ang sabi ng Diyos. Mas mabuting pagsunod kay Yahweh kaysa ang paghandog. Ay, hindi ako mag-church sa buwan, magta-tithe sila ako, malaki. Hindi ganun. Mag-ano na lang ako, mag-donate ako kay pastora ng 4 na ventilador, may kasama pang aircon. Hindi ganun. Kailangan ikaw. Amen? Obey God. And this is love, that we walk in obedience to His command. Ang nagmamahal, sumusunod sa utos. Ang mga bata, hindi sumusunod lang yan sa magulang dahil napapalo. Sumusunod yan kasi mahal nila magulang nila. Nagulat nga ako ron, 8 years old. O anak, bakit gusto makatapos sa pag-aaral? Kasi po gusto kong tulungan ng mami at daddy ko. Wow! Akala nyo lang, hindi kayo mahal ng anak nyo, mahal kayo nyo. Sana all. Ganun eh, no? Okay, ang tao may bunga ng Banal na Espiritu, sumusunod kay Kristo. Pangatlo, view a life of ministry. Lalo kang lalago pag ginagamit ka ng Diyos. Hindi pwedeng Zimbabwe ka lang, tigabutas ng bangko. Kaya nakakatuwa nga tayo dito, kahit ilan lang tayo, lahat tayo dito may ministry. Mami, hahayo pa nga yung iba, eh, no? Tama ba? Kasi hahayo. Yung iba, nag-aaral pa ng salita ng Diyos. Amen? May assignment kayo, kung mag-alala. Okay, sabi dito, gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Hindi kayo tatayo, magpapaganda, kakanta. Kanina, praise the Lord, Sister Ditas, nag-pray. Hindi dahil ng utusan. Lord, gusto ko, gamitin mo ko. Ganun dapat. Hindi ka gumigising na maaga, hindi ka na kailangan tawagan ng tawagan para mag-church. Kaya ka nagpupunta rito, hindi dahil sa amin. Okay. Doon mo malalaman kung may fruit ka. Yung gumigising, yung Sabado pa lang ng linggo, inaayos mo na damit mo. Mag-church ako. Maglalagay na ako, kahit 5 piso lang to, ito lang talaga kaya ko eh. Ito na yung offering ko. Ito lang eh. Sabi nga, di ba, no, sabi ni Jesus, mas malaki nilagay niyang matandang yan, nung babae. Kasi lahat yan. Tandaan ang tinitignan ni Lord yung puso. Amen? Okay, next, at tao may buo ng Banal na Espiritu, nasa gawain Kristo. And lastly, empower others. Para magkabunga ka, tumulong ka sa iba. Magturo ka. Kaya lagi itong tinuturo sa amin. Lalo nung nasa seminaryo kami, para ma-develop ka, yung natutunan mo, gamitin mo. Hindi mo pwedeng itago yan. Kaya sabi natin, yung kanal, bakit bumabaho? Barado. Kung tanggap ka lang ng tanggap, hindi mo ipinamimigay, babaho ka. Amen? Akala nyo ba, hindi ako natututo? Ako una nag-aaral. Kaya nga pray ako ng pray. Tayo mga pastora, pag pray mo naman ako, tatayo gagamitin na naman ako. Lord, nakakaba. Ang hirap tumayo dito kasi mas matindi yung sabi sa James, di ba? Yung mga nagtuturo, mas pinitignan niya. Amen? My command is this, love each other as I have loved you. So you will empower others because you love them. Not because of kailangan, because you love one another because of God. Amen? Ang tao may buo ng Banal na Espiritu, nagpapalakasan sa ngalan ni Kristo. Amen? Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Okay. So summary, paano na magkakabunga? Unang ko na, look unto Jesus, ang tingin kay Kristo lang, hindi kung kani-kanino. Pangalawa, obey God, sumunod sa mga utos ng Diyos. Unang-una na nga, para malaman mo kung mahal ka, mag-church ka. Pangatlo, view a life of ministry. May ministry ka, may galing ka kapatid, gamitin mo. Kaya nga, praise the Lord, yung mga nag-aaral. Alam ko, bukas na wala, yung mga nag-aaral dito, sila naman ang magiging pastor at pastora kung saan mang gagamitin ng Lord. Amen? And then lastly, empower others. Kaya nga ginagawa namin yung pastora ngayon, tawag dito, yung empowering. May term kami ron, nakalimutan ko. Ha? Train the trainers, parang gano'n. Kasi bukas makalawa, kayo naman eh. Hindi naman na kami. Pabata tayo ng pabata, di ba? Brother Manuel. Amen? Ayun, impartation of knowledge. Ganun din, Pastor Joby, doon sa kabila. Impartation. Turuan nyo na sila hanggat maaga, hanggat bata. Kaya nga natutuwa ako dito kay Estra at kay Leo. Kasi bakit? Bukas sila naman. Yung Zoom Bible study na pinagkatuwala ng Diyos, ilang taon si May? Ilang taon na yun? 10? 12? Mga 12 magtuturo na sa Bible study. Amen? Bakit? Kasi bata pa na nabahagian ng salita ng Diyos eh.
Hanggang paglaki, sabi ng Lord, di ba, teach a child where he should go. When they're old, they will not depart from it. Amen? Okay, how to develop fruits? Ilan ang fruit? Amen? So, Ananias at Sapphira, tingnan nyo na lang kung naligtas sila o hindi. Okay? So, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your... The second is, love neighbor as yourself. Kung mahal mo ang Diyos, asahan mo magpupunta ka. Tingnan nyo nila yung nagmamahalan dito. Kung may self-control ka na, ibig sabihin yung love mo na-develop na. Amen? So, ganun lang kasimple yun. Amen? Okay. Uy, communion na pala. Okay, tayo. Let's pray. Napasarap ako.